This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Itong nakaraang linggo, nabuhay na naman ang isang matagal ng pinoproblema ng bayan natin. Isang cancer na hindi maalis-alis po sa mga usap-usapan ng bayan. At ito yung cancer sa judiciary natin. At ito yung natawag nga ni Presidente Erap noon na mga hoodlums in robe. Since the early 1990s, nasimulan na pong mga public discussion on this problem, mga headlines, and nung panahon ni Presidente Estrada, may 8 ata, 8 na mga fiscal na natanggal, and so on. Now, the latest po, itong nilabas ni Senator Trillanes, na meron daw 2 Court of Appeals, na huwes na nalagyan ng 25 milyong piso para bawat isa. Para mabago ang o mabigyan ng temporary restraining order dito sa kaso ng pagtanggal sa alkalde ng Makati. And so controversy came up again, may ebidensya ba? And so on. Alam ko naman, Attorney Pagye is with us to help discuss the legal standards here. Alam ko naman na kung lagayan ng usapan, sino mang mag-iiwan ng ebidensya? Pwede na lang kung ma-entrap, talagang pinlano, na ma-entrap. Pwede na lang na, let's say, tulad doon sa kaso ng Napoles, may mga cheque-cheque, na tapos may pumalag sa loob ng sindikato na hindi natuwa, binulgar yan. Otherwise, napakahirap ng ebidensya. So that is a real question for the public. But when I called up Attorney Alan to understand how something like this would stick, in terms of the public officials involved, iba pala ang paliwanag ni Attorney Alan Pagye sa akin, which made sense because these are not ordinary cases. These are people entrusted with public trust and should behave in a standard above the ordinary citizen. Attorney Alan, please. Guro ng bayan sa abogasya, please. Dapat maunawaan ng ating taong bayan na itong ginawa ni Senator Trillanes ay isang malaking paglilingkod. Kahit wala pang katibayan, yun na lang na tumaya siya para maisiwalat yung pinaniniwalaan niyang katotohanan. Ang pinakamakikinabang dyan, taong bayan Dahil kung siya lang, wala siyang papakinabang dyan. Kung iniisip nila, re-election niya, senator, or tatakbo sa ibang posisyon, ba kailangan wala siyang kalaban. Pero ito, parang hinamunan niya yung mga tinutukoy niyang mga huwes, at pati na rin yung mga kagrupo ng mga yan. Dahil hindi naman nag-iisa yung mga yan. Kaya unang-una, dapat pasalamatan si Senator Trillanes na bilang senador, nanindigan siya na isiwalat ang katotohanan sa pagkakaalam niya kahit saan tumakarating. Dahil ang makikinabang niya ang taong bayan. Ngayon, yung hihingan siya ng katibayan, ibang usapan na naman yon. Yung sinasabi na sasampan siya ng libelo, okay lang yun Walang problema doon. Bakit? Unlike the case of Senator Miriam Defensor Santiago, who cursed the magistrates of the Supreme Court inside the Senate,
Pinagalitan siya ng Supreme Court sa desisyon, pero inamin ng Korte Suprema, hindi siya pwedeng parusahan sa labas ng Senado. Anong curse word na ginamit? Nagmura siya. Talaga? Oo, nagmura siya. Pero mga mura niya, English eh. Tsaka masakit, Masakit. Pero, yun, decided case yun. At kung i-applyan sa kaso ni Senator Trillanes, mukhang ang mangyayari hindi covered ng parliamentary immunity. Pero hindi yun ang problema. Bakit? Yung libel, yan ay isang paglabag sa ating Kodigo Penal. Kailangan dyan, merong criminal intent. Mahirap yatang i-establish yung criminal intent dito sa senador na ito dahil meron silang iniimbestigahan eh. At saka yung subject of the accusations or whatever we say, name calling or whatever, public official din. Again, they're held by a different standard than ordinary private persons. Am I correct then? Correct. It is important to remember that there are three quantums of evidence in law. Quantum of evidence, depending on the action. Kung criminal action, you stand to lose life, liberty, and property. Ang quantum of evidence, pinakamataas. Proof beyond reasonable doubt. Yun ang dapat patunayan ng prosecution. Pero kung civil case, ari-arian lang ang pinagtatalunan, preponderance of evidence, pwede na. Sino mas may mas maraming ebidensya. Pero kapag ang kaso ay administratibo, yung pagiging lingkod bayan, pinakamababa. Quantum yun. Oo, substantial evidence lang. Substantial evidence. And it is defined as that amount of relevant evidence which a reasonable mind might accept as adequate to justify a conclusion. Kaya pag merong pinagbabatayan, pwede na yan. Kaya nga, sabi ko, nung pinag-aralan ko nga ito, at pati yung mga bunso ko, isa philosophy graduate, isa journalism graduate, talagang every evening sa dinner, nagdidebate kami. Meron bang ilalabas na ebidensya si Trillanes? So nag-research ako, yung pagtanggal halimbawa kay Justice Ong, tiningnan ko kung anong ebidensya. Ang sinight ni Sereno, bumisita sa opisina ni Napoles, 2 beses daw, nag-attend ng party, may picture pa, katabi si Napoles, and so on. Now, that is, ordinarily, is not strong evidence. That's just circumstantial. Am I correct? Correct. Kumbaga, medyo malabnaw yan kasi ang pupuntahan yan, guilt by association. Hindi maganda. Although, ang masasabi naman kay Justice Ong doon, those were acts of impropriety. Yun na nga. He could have chosen otherwise, but for purposes of sacrificing his public career, I think it's too harsh to have him penalized for that. Pwede na yung reprimand. Okay. Kasi maraming mas mabigat na kasalanan yung mga ibang maestrado ng Korte Suprema, katulad yung plagiarism. Plagiarism, mabigat ba yun? Mabigat yan kasi that is intellectual dishonesty. Which is correct. People cannot afford dishonest minds in the highest court of the land. Yung isa naman, yung kaso ni Justice Gutierrez na sabi gumawa ng desisyon favoring PLDT, this was early 1990s. At ang ebidensya ay yung evidence o yung pagsusuri na ginawa ng linguistics experts na sinabi, ito yung sinumite ng PLDT na kinopya na lang halos verbatim nitong si Gutierrez. Nag-resign nata siya o nag-retire siya ng maaga para matapos ang issue. Correct. But that was used as the argument there in that case. Yes. Is that acceptable? It could be viewed two ways, no? Kasi kung may iralin mo yung delikadesa, kahit wala pang ebidensya, limbawa, itong mga 2 Court of Appeals Justices, kung ako yan, tapos ginanon ako ni Trillanes, bibirahin ko si Senator Trillanes, ikaw, abusado ka sa ano mo, but I will resign to save the appearance of the institution. Or just go and face the hearing, without saying, demanding na, do you shed your immunity first and something like that? No need. Kasi, tinitingnan ko lahat ng mga ulat
tungkol sa pagsisiwalat ni Senator Trillanes, napansin ko na sinasabi lang niya, meron siyang testigo. Nasabi niya na may kaalaman na pagpapalit ng pera. Palitan May kulang eh. Sa isang nakakaintindi ng batas, ang hinihintay sana natin, sabihin din ni Senator Trillanes, tingnan mo yung desisyon. Walang batayan yung pagkaka-issue ng TRO. Walang binabanggit na ganun eh. Okay sana kung pakita niya na walang batayan tapos na-issue. Ayun, mas lalakas ang kanyang posisyon. Pero, puro sasabihin mo, meron kang testigo, meron kang testigo. Kahit kay Kristo may testigo si Judas. Hindi pwedeng basta-basta. Marami nang nakulong na dahil sa mga testigong hindi naman nagbunyag ng buong katotohanan. Tapos, ayun na nga, dapat isama niya kung bakit mali yung pagkaka-issue ng TRO. Wala naman eh. Meron akong isang nabasang ulat na sabi niya, mapapakita nila ang pattern of the decisions of these two justices. Now, hindi pa tapos yung hearings, no, and so on. So, yun ang nabasa ko na maaring tumbok dyan sa question na yan. Dapat sabay yun. Dapat sabay yun. Kasi kung bilang isang Maginoo, bago mo siraan ang karangalan ng kapwa mo, bigyan mo siya ng patas na laban. Pare, talagang huli ka eh. Kasi ito yung mga desisyon mo dati. Kaya kitang-kita na talagang tumanggap ka. Meron pa akong testigong tumanggap ka. Ganon. Hindi yung dadanin sa press release tapos wala namang tinutumbok na kamalian sa pag-i-issue ng order. At doon naman sa kaso ng mayor ng Makati, ano naman ng assessment mo? Was the TRO proper? And previously, di ba, ang controversy noon, and Attorney Bono Adasa was here to discuss it too, nasabi niya mali yung lawyers nila Binay kasi parang nahuli yung questioning nila ng TRO to the assumption of the Vice Mayor. Sasalungat ako doon. Kasi ang una nating dapat tingnan, na-serve ba ng wasto, ng ayon sa batas, yung suspension order? Hindi, pinaskil lang sa dingding eh. Hindi pwede yun. Meron Kailangan tayong kalakaran personal. dyan. Ngayon, kung wala yung pagdadala ng suspension order, iwan mo kahit na sinong may sapat na nagulang at saka pag-unawa doon sa opisina niya. Well, hindi ginawa yun eh. Kaya doon pa lang, invalid service. O edi kung ako man yung kung man yung isususpend, it's not effective. Well, meron pang isang issue ng hoodlum in robe tungkol naman dito sa interpretasyon sa mga paggamit ng alias ni Iqbal. At itong kung sino man siya, hindi na natin alam kung anong totoong pangalan. Pag-usapan natin after this break. But to sum up this issue of hoodlums in robe, anong magagawa? Kasi ang IBP hindi na ebidensya. But I thought that the IBP knows naman what I know, that evidence in such cases is not easy. And I have the impression nga na maraming lawyers is part of the game kasi nga kalakaran na yan, hindi magandang nag-issue ng ganyang statement ng IBP, di ba? Diyan maaalala natin yung banggit ni Senator Rene Sagisag. Ang sabi niya, yung IBP daw, hindi na integrated bar of the Philippines. Ano yun? Inconsistent bar of the Philippines na daw. Okay, we'll take this break. After that, ano bang tama doon sa paggamit ng alias? Ano? Oh, We'll talk about that.